Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay namumuga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihan nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Pati natin ang mga katabi natin, good afternoon. At tumigil ng kaunti ang ulan, sabi ho ng Pag-asa, ang hensya, sandali lang daw magpapakita ang araw at uulanin na naman tayo. Well, ganun talaga, Pilipinas, tayo ay dumaranas ng mga dalawa lang daw ang weather natin, dry and wet lang ho talaga. Yan lang daw ang season natin. Pero ganun pa man, sabi nga ay magbago-bago man ang panahon, dapat manatili ang kabutihan sa kalooban. Alam po ninyo, katatapos lamang, tayo ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon. Katatapos lamang po ng tinatawag na Philippine Conference on New Evangelization sa UST, PCNE. 11 taon na. Ito po ay taon-taon na ginagawa ng ating simbahan upang palalimin pa ang iba't iba pang paraan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Tayo natutuwa sa 1,000, sabi 5,000 daw ang delegates, ang participants, 5 doon ay galing sa ating parokya. Meron tayong delegates sa awa ng Diyos. At taon-taon mga kapatid, iba-iba ang tema. Alam nyo ang tema ngayong taon, matutuwa ang mga kapatid nating Bisaya dito kasi ang tema ay isang Bisayan word. One word sa Bisaya. I learned this word nung kami ay nag-mission sa Zamboanga. One powerful, important, and beautiful word. Padayon. Beautiful word. Padayon, na ang ibig sabihin ay to go on, to continue, to move forward, magpatuloy. Mula doon sa nagsimula tayong synodality, ano ang tinuro ng simbahan? Synodality, dapat tayo daw ay naglalakbay ng sama-sama, ng sabay-sabay. Pero sa totoong buhay mga kapatid, minsan nagsimula tayong magkakasama, nagsimula tayong magkakasabay, pero unti-unting tumitigil, nawawala na ang iba. Kaya ang ganda ng salitang, magpadayon. Let us continue journeying together.
Ito ang imbitasyon. Kaya nga sa kabila ng maraming pagsubok, maraming hamon, ang ganda ng sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa natin ngayon. Ano ang sabi ni San Pablo? Binaliwala ko ang lahat ng pagbabata, ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakripisyo, binaliwala ko, tiniis ko, alang-alang sa mabuting balita. Kaya ito ang magandang pagnilayan natin ngayong linggo. Bago pumasok ang Lunes na naman, bago tayo umuwi, itong magandang tanong ng Panginoon, kaya? Tinutuloy mo pa rin ba ang mabubuti at mga tamang bagay sa buhay mo? Pinagpapatuloy niyo pa rin bang maging mabuti sa mga bata? Kayo ba habang bata, mas pinipili ninyo ang maging mabuti, ang maging tama? Sa ating matatanda, paano mo ipinapanalo araw-araw ang mabuti dyan sa isip mo, ang mabuti dyan sa puso mo, ang mabuti sa buhay mo? O isinuko mo na? O umayaw ka na? Alam mo ninyo, ang ganda ng talinghaga ng ating ebanghelyo ngayon. Yung ating gospel ngayon ay tungkol sa pakikipagkaibigan ni Kristo. Tandaan natin ang ating teolohiya, ang ating pong turo ng simbahan. Si Kristo ay Diyos na totoo at taong totoo. He is a true God and a true man. At bilang taong totoo, naranasan niya rin, hindi lang ang paghihirap, hindi lang ang magtrabaho, naranasan niya rin ang maging masaya sa pagkakaroon ng kaibigan. Si Kristo nakipagkaibigan din, kaya mga bata, makinig kayo, dapat si Kristo ang ating una at pinakamahalagang kaibigan. Bata pa lamang kayo, kinakaibigan ninyo na si Kristo. At sana pagtandaan natin, kaibigan pa rin ang tingin at turing natin kay Kristo. Ang ganda ho ng kwentong ito. Kaya nga minsan sinabi ni Kristo, kaibigan ang tawag ko sa inyo, hindi alipin. I came to make friends and not to make you slaves. Si Marta at si Maria, yung nasa ebanghelyo natin, ay tinuturing, tinatawag na matatalik na kaibigan ni Kristo. Meron pa silang isang kapatid. Ano pong pangalan ng kapatid na lalaki? Si Lazaro. Mabubuti silang magkakaibigan, mga bata. Si Marta, si Maria, si Lazaro at si Kristo. At kapag kayo ay matagal nang magkakaibigan, para na kayong magkakapatid. Kaya kilala nyo na ang isa't isa, alam nyo na ang gusto at ayaw ng isa't isa. Kaya nang dumating si Kristo sa bahay ng magkapatid, anong mapapansin po ninyo? Dumiretso na sa kanya-kanyang role yung magkapatid. Si Marta, diretsong kusina. Siguro, alam na niya kung anong paboritong merienda ni Kristo. Kaya dumiretso na siya para maghanda. Si Maria naman, dumiretso sa tabi ni Kristo at nakinig na. Siguro sabi ni Maria, ay walang aasikaso sa bisita. O imagine ninyo, kayo po ay dumalaw at lahat ng dinalaw ninyo nagpuntahan sa kusina, sa kwarto nila. Anong mararamdaman mo? At gano'n naman tayo sa pamilya, gano'n tayo sa pagkakaibigan. Merong isa sa atin, siya lagi ang magaling, maghanda, magluto, pero parang yung iba, magaling lang, makinig, magkwento, magutos, maghintay. May kanya-kanya. Pero ang kwento ng Ebanghelyo ay hindi lamang sa kung sino ang tama at mali sa ginawa. Dahil sa mata ni Kristo, ang mahalaga, parehong mabuti ang kanilang piniling gawin. Kaya mga kapatid, dito po, pagbabasihan ng Diyos ang kanyang paghatol sa atin. Kanya-kanya tayo ng pinipili. Kanya-kanya tayo ng pananaw, kanya-kanya tayo ng paraan, kanya-kanya tayo ng gusto. Pero isa lang ang paalala ni Kristo. Siguraduhin nating pare-parehong mabuti ang pinipili natin. Pare-parehong mabuti ang ginagawa natin.
Hindi pwedeng ikaw lang ang magaling. Ikaw lang ang mabait. Ikaw lang ang mabuti. Ang hangad ng Panginoon, pare-pareho nating piliin ang mabuti. At kung magpapakabuti ka, ito yung maganda mga kapatid. Si Kristo nakipagkaibigan. Pero hindi siya tinuring na kaibigan ng lahat. Yung iba ang tingin sa kanya kaaway. Pero alam mo ninyo sa buhay, ang hangarin natin, hindi man maging kaibigan ng lahat, pero pwede kang maging kaibigan sa lahat. Not all can call you friend. But as a Christian, we are all called to become a friend to all. Kaya nga ang ganda ng unang pagbasa, si Abraham dinalaw. Pero hindi alam ni Abraham na ang dumadalaw pala sa kanya ay ang Panginoon. Pero ano ang magandang itinuturo sa atin ni Abraham? Huwag mong piliin. Minsan kapag may dumarating, ang ano ang unang isip at sinasabi natin, siya pala. Akala ko kung sino. Tapos magbabago ka na. Or minsan, siya pala eh. Sana mga kapatid, katulad ni Abraham, yung kabutihan natin, hindi lamang para sa iilan. Hindi lamang para sa tinatawag na mataas, una, pinakamatanda, pinakamatagal na. Alam mo ninyo kahapon, maikwento ko lang, napaka-blessed ng ating mga bata at kabataan kahapon. Hindi ko alam kung ilan sa mga bata dito ang kasama kahapon, pero sa kabutihang loob ng mga taga-Bangko Sentral ng Pilipinas, nagkaroon po ng outreach dito, yung isang departamento. Ilang bata mula sa komunidad ang nag-attend ng kanilang party, may gift giving, pero ang pinakamahalaga at pinakamasaya, kasama nila yung pinakamasayang bubuyog. May pa-Jollibee kahapon. Nandito yung mga bata, pero yung ating mga parish youth ministry leaders, nandun naman sa Makati. Meron silang leadership at simple na team building. Pagdalaw ko sa kanila doon, sabi ko, abay, lugi naman sila, yung mga bata naka-Jollibee. Kaya sabi ko kay Brother Joniel, yung seminarista natin, umorder tayo ng donut. So order kami ngayon. Nakikipagkwentuhan ako doon sa mga taga-Layfor sa San Carlos Seminary, na wala sa isip ko, may order nga pala. Abay, pagtingin ko sa cellphone, ang dami ng message. Nandito na po ako, sabi nung rider. Ako naman sinagot ko, okay po, sandali po. Hindi siya sumasagot. So pinuntahan ngayon sa lobby. Sabi nung tumingin, Father, wala po. So ako kinakabahan. Nung tinignan ko yung kanyang profile, walang contact number. Hindi ko matawagan. So ang ginawa ng mga gwardiya doon, lahat ng gate chinek. Walang pumasok na delivery ng donut. Ako'y kinakabahan na. Sabi ko na lang, hayaan mo na, o-order na lang ako. Pero sabi ng mga taga doon, hindi, Father, lugi ka, ang mahal-mahal nun. Puntahan natin yung binilhan, yung inorderan. Sinamahan nila ako, mga talaga mukhang palaban. Sabi ko, naku, kayo makipag-usap pa, ayoko makipag-usap. So pagdating doon sa tindahan, mga palaban talaga. Nagpaliwanag sila. Ito si Father. Sige, Father. Sabi ng babae, kayo po si Father Hans? Opo. Ay, pa-bless po, Father. Kasi yung anak ko po sa Kristan ninyo dati. Paano pa ako mga aaway ngayon? Kilala pala ako. Yung mga kasama ko biglang nawala sa tabi ko, umupo na bigla. Alam mo ninyo, nakakatuwa lang yung cashier, kasi yung bago pa niya ako makilalang pare, ay yung pag-asikaso niya ay maayos at mabuti. Magandang paalala sa atin. Ngayon po ang ika-6 na araw ng nobenaryo kay Saint Charbel Makhlouf. Isang Lebanese na monk na sabi ng simbahan, pangalawa kay Mama Mary, siya ang may pinakamaraming accounts ng himala. 26,000 and more. Nung siya ay namatay, inilibing ho siya. Ilang araw pagkatapos, nakita ng mga tao na may nagliliwanag na lumalabas sa kanyang libingan. At nung tinanggal ho yung takip ng kanyang libingan, nakita ang kanyang katawang hindi naaagnas. Tanda ng tunay
na kabanalan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, lahat po tayo, maraming pwedeng gawin at piliin sa mundo. Pero isa lang ang hangad ng ating Panginoon, na huwag natin iiwan ang mundong ito nang hindi tayo nagsikap gumawa ng mabuti at maging mabuti. Mahirap, pero araw-araw binibigyan tayo ng Diyos ng paraan at ng dahilan para maging mabuti pa rin. Sana, pag iniwan natin ang mundong ito, kagaya ni San Charbel, iiwan natin ito hindi lang ng ating talento, talino, kasikatan, ganda, galing. Siguraduhin natin na pag-alis natin sa mundong ito, tayo ay magliliwanag dahil sa kabutihang ginawa natin. Sa kabutihan, araw-araw magpadayon. Amen.